Yo, what's up mga kaibigan? Nalina tayo magkwentuhan. So naganap nga kanina ang Game 1 ng Boston Celtics at ng Indiana Pacers kung saan nakuha ng Celtics ang crucial overtime win upang maprotektahan ang kanilang home court. Ganun ba man, bago nga umabot sa overtime ay hawak na ng Pacers ng 3-point lead bago nakashoot si Jaylen Brown ng isang tough corner 3-point shot over Pascal Siakam upang may tabla ang game at umabot na nga ito sa overtime. Bago maganap ang 3-point si Brown ay andun ulit ang common debate na kapag up by 3 ka, if-foul mo ba ang kabilang team o hindi. Pahayag ni LeBron sa kanilang podcast si JJ Redick na always nga daw go for the foul dahil masyadong talented ang mga players sa NBA at ay papasok pa din ito ang mga tough contested jumpers tulad lamang ng ginawa ni Jaylen Brown. Ang kadalasan lang naman na dahilan kung bakit hindi nagfa-foul ang other team dahil takot sila na mabigyan ito ng 3 free throw shots. Ganun pa man, pahayag nga ni LeBron sa Twitter ay alam nyo na nga daw ang dahilan kung bakit aiming to foul siya palagi while up by 3 sa final seconds ng game. Kung na-foul nga ng Indiana Pacers yon at hindi nabigyan ng shot attempt si Jaylen Brown, malakas nga ang tsansa na nakuha nila ang panalo sa Game 1 at nakanakaw sila sa home court ng Celtics. Subalit naging controversial ang officiating sa game na ito. Madami nga nagsasabi na pumapabor umano ang mga pito sa Boston Celtics, habang may iba din na nagsasabi na 5 versus 8 daw ang labanan kanina. 8 nga daw para sa Celtics mga kaibigan na naglalaro. Ang free throws ang naging malaking pinagkaiba sa game na ito, 9 of 10 lamang para sa Pacers at 24 of 30 naman para sa Celtics. Well, totoo nga na may mga missed calls talaga sa game kanina tulad na lamang ng foul na ito kay Haliburton at iba pa. Ganun pa man, kailangan din nga tingnan ng Pacers ang kanilang sarili dahil sila lang din naman ang tumalo sa kanilang mga sarili mga kaibigan sa game na ito. 21 turnovers ang ginawa nila. Ang iba nga dito ay resulta ng depensa ng Celtics, subalit ang iba ay unforced turnovers na tinatawag na. Resulta na din ng kanilang pagiging inexperienced at ng fast-paced offense nila. Kaya nga sabayan ng Pacers ang Celtics sa opensa, subalit makikita mo pa din nga na talagang dehado sila dahil mas madadaling tira ang nakukuha ng Celtics mula sa kanilang 5-out offense. Sadyang hindi lang nga talaga ito pumapasok kanina. Subalit matinding laban nga ang pinapakita ng Pacers. Kinapos lang nga sila at hindi nakatulong ang mga crucial turnovers at poor execution ng final seconds ng 4th quarter. Ano ba masasabi nyo tungkol dito? Habang ayon naman sa multiple reports ng Bleacher Report at ng iba pang mga trusted sources ay interesado ang Lakers kay Chris Paul at quote-unquote real possibility nga daw ito na mangyari ngayong off-season. Si Chris Paul ay nagtala ng career low sa points, rebounds, and assists last season sa Golden State Warriors while only playing 58 games dahil sa multiple injuries. Si Chris Paul ay under contract pa din nga ng Warriors. 30 million per year pa din nga ang sahod niya mga kaibigan. So kung sakali nga ay makukuha lamang siya ng Lakers via trade, siya nga ay matalik na kaibigan ni LeBron at may bahay din siya sa LA. So makikita nga natin kung matutuloy ito. So far, base sa mga komento sa social media ay hindi gusto ng mga fans ng Lakers na mapunta sa kanila si Chris Paul. Ano ba masasabi nyo tungkol dito?